Bakit kaya ganun, no? Bakit palaging si Ate Scarlett na lang ang magaling sa mga mata ni na mama at papa? Magkamukha naman kami. Bakit palaging siya lang? Hindi siguro nila ako mahal. Nakatayo si Sheena sa gilid ng kanyang kama. Nakatingin siya sa labas ng bintana na may halong inggit at pagkadismaya. Nagbihis siya para sa party pero hindi niya alam kung may halaga pa ba ang pagbaba niya. Mahal ka nila, Sheena. Huwag mong isipin yan. Marami lang talaga silang napapansing mga maling bagay tungkol sa'yo. Sabi naman ng kanyang yaya Imel. Sa bintanang salamin, nakikita ni Sheena ang mga kumikislap na ilaw at naririnig ang mahinang bulungan ng pag-uusap na may halong tawa. Center of attraction ang kakambal niyang si Scarlett. Walang kahirap-hirap nitong ginigiya ang mga bisita. Ganda ni Ate Scarlett, parang perfect na. May pait sa boses na sabi ni Sheena. Huminga ng malalim si Yaya Imel. Maganda ka rin naman, anak. Napailing na lang ang dalaga. Pinagmasdan niyang muli si Scarlett. Perpekto ang postura at nagliliwanag ang ngiti nito. Masiglang nakikipag-usap ang kanyang kakambal sa mga bisita. At ang mga magulang nila, kapag tumitingin sa dalaga, halatang proud na proud. Hindi naman siya tinitingnan ng ganoon ng kanyang mga magulang. Puro pagkadismay at inis lang ang ibinibigay ng mga ito sa kanya. Ni hindi niya nga alam kung mahal pa ba siya ng mga ito. Napabuntong hininga si Sheena. Ayaw talaga nila sa akin. Si Scarlett na lang palagi. Tumabi sa kanya si Yaya Imel. Hindi lang nila nakikita ang mga bagay na ginagawa mo. Alam ko namang nag-e-effort ka namang maging maayos sa school at sa ilang bagay. Yun na nga, Yaya. Ikaw lang ang nakakakita. Frustrated na sagot ni Sheena. Parang wala man lang ako sa mundo nila. Gusto lang nilang makasama si Scarlett dahil siya yung mas mabuti at mas kaya nilang ipagmalaki. Magbibihis na lang ako, hindi na ako bababa. Nawala na ako ng gana. Hinawakan ni Yaya Imel ang kanyang kamay. Sheena, sayang naman. Kahit bumaba ka lang. Nakita ko kanina marami kayong kasing edad ni Scarlett doon. Kung masama ang loob mo sa mga magulang mo, huwag ka na lang lumapit. Pero ang makipagkaibigan, pwede naman yun, Sheena. Umiling ang dalaga at nagsimula ng maghubad ng dress. Hindi mo gets si Yaya. Si Scarlett lang din ang gustong kaibigan ng mga tao dyan sa ibaba. Ayaw nila ako sa party dahil hindi ako katulad niya. Wala akong makakasundo dyan. Magkamukha man sila ni Scarlett, magkaiba naman ang kanilang mga ugali. Kapag trip lang nilang magpalit ng katauhan, nagagawa naman nila. Pareho silang marunong mag-adjust sa ugali ng isa't isa. Naloloko nila lahat kahit nga mga kasambahay nila. Puwera na lang talaga ang kanilang mga magulang. Pero nagagawa lang nila yon noong mga bata pa sila. Nanlambot ang mga mata nito sa pag-unawa. Sheena, alam mong may inaasahan sila sa'yo ngunit hindi ibig sabihin na wala na silang pakialam. Huwag mo namang ilayo ang sarili mo sa kanila dahil lang sa mga natatanggap mong salita sa parents mo. Saka marami namang nagmamahal sa'yo. Ako, Sheena, pati mga kasambahay dito. Mahal ka namin, anak. Hindi na sumagot si Sheena. Kahit ilang beses sabihin sa kanya na may nagmamahal naman sa kanya, hindi pa rin sapat yon. Anak din naman siya pero bakit hindi patas ang pagtingin? Ni hindi man lang siya intindihin ng mga ito. Sana lang makita nila ako kung sino ako. Tahimik na sabi ni Sheena at bahagyang nabasag ang boses. Ayokong palagi na lang akong kinukumpara kay Ate Scarlett. Hindi ko lang mamit ang expectations nila kaya tinuturing nila akong basura, pati ng mga efforts ko. Pagod na ako sa pakiramdam na laging hindi ako sapat, para akong laging nasa anino ng kakambal ko, Yaya. Niyakap siya ni Yaya Imel. Mahirap maging anino lalo na kapag sinusubukan mong humanap ng sarili mong liwanag. Pero naiisip mo lang naman yon kasi kahit ikaw, kinukumpara mo ang sarili mo sa kakambal mo. Sumandal si Sheena sa yakap ni Yaya Imel. Pero anong gagawin ko? Yun ang ginagawa nila sa akin. Doon nila ako sinanay. Parang kahit anong gawin ko, lagi akong ikinukumpara kay Scarlett. Parang walang puwang para sa akin na maging kahit ano, maliban sa inaasahan nila. Tumingin ulit sa bintana si Sheena sa huling pagkakataon. Pinapanood niya si Scarlett na patuloy na nagniningning sa mga mata ng bisita. May maliit na bahagi sa kanya na gustong sumali sa party na yon. Pero naisip niyang wag na lang.
hindi siya bagay doon. Mapapansin lang siya at ikakahiya naman ng mga magulang niya. Kaya ang magiging ending, masasaktan at iiyak na naman siya. Maya-maya'y lumabas na rin ang kanyang yaya. Gusto niyang matulog pero naririnig niya pa rin ang ingay sa ibaba. Kinuha niya ang gitara at lumabas sa kanyang kwarto. Sa may pool na lang siya tatambay. Sure naman siyang walang tao doon. Tumambay si Sheena sa gazebo. Tumutugtog siya ng gitara at mahinang kumakanta. Pinagmamasdan niya ang mga bituin sa langit. Pakiramdam niya, tila mga magulang niya yon. Napakahirap abutin para sa kanya. Ang ingay naman! Biglang reklamo ng isang lalaki. Natigilan si Sheena sa pag-strum ng gitara. Biglang may tumayo mula sa upuan sa likod. Halatang kagigising lang at naistorbo niya. Magulo pa nga ang buhok at namumungay ang mga mata. Nagkatinginan silang dalawa. Pasensya na kung naabala kita, hindi ko alam na tulugan na pala to ngayon, sabi ni Sheena. Tumayo naman ang binata at umupo malapit sa kanya. Ang sarap ng tulog ko, naistorbo ko. Akala ko kung sinong multong kumakanta. Anak ka ba ng isa sa mga kasambahay dito? Bumilis ang tibok ng puso ni Sheena. Hindi siya kilala nito. Mukhang hindi rin ito kilala ang kakambal niyang si Scarlett. Oo, ako nga. Sagot niya na lang at piniling ilihim ang kanyang tunay na pagkatao. Kumikibot ang labi nito. Halatang nagpipigil ng ngiti. Well, kailangan kong sabihin to. Parang may something. Parang hindi nakakamangha. It's kind of pangit actually. Bumaha agad ang iritasyon sa kanyang dibdib. Anong sinabi mo? Nilalait mo ba ako? Well, kung hindi mo gusto, hindi mo kailangang manatili dito. Umalis ka na, doon ka sa bahay niyo matulog. Alam niya namang hindi kagandahan ang kanyang boses. Sa gitara niya masasabing marami talaga siyang alam. Kaya nga sa walang tao lamang siya kumakanta. Humalakhak ang lalaki, isang malalim at matunog na tawa. Kung makapagpalayas ka sa akin, parang bahay mo ah. Huwag kang ganyan. Masyado kang masungit. Maganda ka pa naman. Inaasar lang kita. Maganda talagang boses mo, kaunting polish lang. Ngunit kung gusto mo, pwede ko namang ipakita sa'yo kung papaano kumanta. May alam din ako sa gitara. Bago pa siya nakapagprotesta, inabot ng binata ang gitara. Iniwas agad ni Sheena ang kamay. Dumampi sa kanyang kamay nito habang kinukuha yon mula sa pagkakahawak niya. Sandaling natigilan si Sheena sa kanyang katapangan. Para siyang puting na biglang natahimik. Kakantahan kita. Anong gusto mong kanta? Nakangiting tanong sa kanya ng binata. Napairap naman si Sheena. Sus, baka naman pangit din ang boses mo. Mahina ulit itong tumawa. Nang tumugtog na ang binata, alam niyang marunong nga. Nang magsimula itong kumanta, parang kahit hangin, mahihiya sa ganda ng boses nito. Nang matapos kumantang lalaki, muli itong tumingin sa kanya. Well, kumusta? Maganda ba? Humalukip-kip si Sheena. Pangit din naman. Bigla nitong kinurot ang pisngi niya. Maganda nga. Grabe nga yung titig mo sa akin. Parang nahuhulog ka na. Tinabing ni Sheena ang kamay nito. Ano ba? Close ba tayo? Kung ano-anong sinasabi mo? Lumawak ang ngiti ng binata at ibinalik sa kanyang gitara. Ayaw pang amining nagandahan sa boses ko. Tinanggap ni Sheena ang gitara. Hindi naman talaga no, assuming ka lang. Kailangan ko na sigurong bumalik sa party. Aayain ko ng mga magulang kong umuwi. Aalis na sana ang binata pero tumigil ito at muling lumingon sa kanya. Ako nga pala si Logan. Anong pangalan mo? Secret. Sagot niya kahit kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nice to meet you, Secret. Natatawang sabi ng binata, sabay tango. Baka makita mo ulit ako. Sana magkita tayong muli. Sunod nating pagkikita. Crush mo na ako. Napairap naman si Sheena. Sige, kapag ikaw nang natitirang lalaki sa mundo. Natatawang umalis si Logan. Pinanood niya itong bumalik sa masiglang party. Ayaw mang aminin ni Sheena, pero nasa isip pa rin niya ang pagkabighani sa boses nito. Bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa simpleng interaksyon na yon. Napatingin si Sheena sa gitarang hawak lang ni Logan kanina. Uminit ang kanyang mga pisngi.
Habang lumalalim ang gabi, napagtanto niyang may isa na palang binata ang gumugulo sa isip niya. At katulad ng hiling ni Logan, sana nga ay magkita pa sila ulit. Sheena, kambal kayo ni Scarlett. Bakit hindi mo kayang maging katulad niya? Naiinis na tanong ng kanyang ina. Nag-e-effort si Scarlett at nag-e-excel pa rin. Ikaw, anong palusot mo sa mababang grades mo? Napailing ang kanyang ama. Ano bang aasahan mo kay Sheena? Mahina ang utak ng batang yan. Kahit i-tutor, hirap pa rin matuto. Mabagal ang learning process. Baka sa mukha ng kanyang ina na hindi nito gusto ang mga nakitang marka sa kanya. Palibhasa, puro music ang inaatupag. Hindi naman din magaling doon. Mabuti sana kung may mararating siya dyan. Naikuyom ni Sheena ang kanyang mga kamao. Masakit talagang magsalita ang kanyang mga magulang pagdating sa kanya. Kaya sa halip na mas maging okay, parang mas lalong nawawalan siya ng gana sa pag-aaral. Sinusubukan naman ni Sheena. Gumugugol siya ng maraming oras sa pag-aaral katulad ng gustong mangyari ng mga ito. Pero ganun man siya mag-effort, nananatiling mailap sa kanya ang mataas na grado. Naipapasa niya naman pero hanggang doon lang talaga. Hindi niya kayang maging honor student katulad ni Scarlett. Umupo ka na, Sheena, kumain ka na rito. Masusustansyang pagkain ang kainin mo, baka may pag-asa pang tumalino ka. Naiinis na sabi pa ng kanyang ina. Pagkaupo ni Sheena, nagkatinginan sila ni Scarlett. Bakas ang awa sa mukha nito pero hindi niya naman kailangan yon. Sanay na siya, umiwas na lamang siya ng tingin. Nang matapos kumain, dumiretso si Sheena sa kanyang kwarto. Maya-maya'y sumunod naman si Scarlett. Hi Sheena! Masayang bati ni Scarlett at tumabi sa kanya. Kamusta na? Okay ka lang ba? Pilit nang ngumiti si Sheena. Ayos lang naman. Hindi ko naman masyadong iniintindi ang sinasabi ni na mama at papa. Sanay na ako, Ate Scarlett. Sandaling hindi nagsalita si Scarlett. Mukhang stress ka talaga. Nahihirapan ka siguro sa mga inaaral mo. Kailangan mo ba ng tulong? Ha? Umiling si Sheena. Hindi na, naiintindihan ko naman ang mga lessons sa school eh. Naipapasa ko nga. Hindi lang talaga ako sobrang talino katulad mo. Hindi ko kayang maging honor student at masunuring anak na ipagmamalaki nila katulad mo. Kumunot ang noo ni Scarlett. Sheena, wag mo namang sabihin yan. Alam mo, kung kailangan mo ng makakausap at kasama, lagi akong nandito. Kakambal mo ako kaya ako ang una mong matatakbuhan. Nagpalala lang sa kabiguan ni Sheena ang senseridad sa boses ni Scarlett. Naiinggit siya pero parang wala siyang magawa. Malapit naman sila ng kanyang kakambal pero dahil sa mga pagkukumpara ng kanilang mga magulang, parang gusto na lang ilayo ni Sheena ang kanyang sarili. Feeling ko kasi parang kapag ako laging kulang para sa kanila. Pag-amin ni Sheena habang nanginginig ang boses. Kahit anong subo ko, hindi pa rin sapat. Ako yung mahinang utak na walang pakinabang sa kanila. Kulang na lang sabihin nilang wala akong kwenta at ang mga bagay na gusto ko ni hindi man lang nila suportahan. Gusto nila, palagi akong susunod sa kanila kahit ayoko naman. Kaya ayoko na silang i-please. Pagod na ako, ate. Sobrang unfair nila sa akin. Ayawan man nila ulit ako. Wala na akong pakialam. Nasa mukha ni Scarlett ang awa at pagkabigo. Makinig ka, Sheena. Alam kong nahihirapan ka. Pero kung mas lalo mong susukuan si mama at papa, mas lalo lang lalayo ang loob mo sa kanila. Kung anong gumagana para sa akin ay maaaring hindi gagana para sa'yo at okay lang yon. Pero ang mga magulang natin, hindi pa nakikita yon. Kaya sana, hintayin na lang natin na maintindihan nilang ganun talaga yon. Napalunok ng mariin si Sheena. Ang hirap nilang intindihin. Ayoko na talaga. Ayokong kinukumpara nila ako sa'yo. Kambal tayo pero intindihin nilang magkaiba tayo, na hindi tayo pareho ng mga gusto. Ano mang assurance at comforting words ang ibigay sa kanya ni Scarlett, hindi pa rin sapat yon. Hindi na muling susubukan ni Sheena. Hindi na siya muling susubukan na paluguran ang kanyang mga magulang. Naging tuloy-tuloy ang ganoong trato ng mga ito sa kanya. Palaging mga mali ang nakikita kay Sheena. Kaya hanggang pagtanda, nang magkaroon siya ng pagkakataong humiwalay sa mga ito, ginawa niya na. Wala man lang pakialam ang kanyang mga magulang at tinawag pa siyang walang kwentang anak.
Sa tingin ni Sheena, yon ang pinakatamang ginawa niya. Mas nakilala niya ang kanyang sarili sa sariling paraan. Naging malaya siya. Hindi niya na kayang tumira sa isang bahay na gustong sirain ang pagkatao niya para buuin ang mga inaasahan ng mga ito sa kanya. Ate Scarlett, nabutit dumating ka. Akala ko hindi ka na darating. Sabi ni Sheena sabay yakap sa kanyang kapatid. Masaya akong makita ka, Sheena. Marahang saad naman ni Scarlett. Ilang taon din tayong hindi nagkita. Namiss kita. Ako rin ate. Sagot ni Sheena at pinaupo na ito sa tapat niya. Pagkatapos niyang maglayas, si Scarlett agad ang unang naghanap sa kanya. Hirap na hirap siya noon, wala siyang pera, wala siyang matitirhan, pero naging madali kay Sheena nang alalayan siya ng kanyang kakambal. Tinulungan siya nito sa kanyang mga kailangan, kaya malaki ang utang na loob niya kay Scarlett. Naglayas lang naman talaga si Sheena simula nang palayasin ng mga magulang niya, si Yaya Imel. Ayaw ng mga itong maging masaya siya. Iniisip ng kanyang ama't ina na kinukonsinti siya palagi ng kanyang yaya. Si Yaya Imel lang ang tanging naging kakampi niya sa bahay na yon. Kaya nang pinalayas ng mga ito ang taong nag-alaga sa kanya simula bata pa, mas lalo lang lumayo ang kanyang loob sa kanyang mga magulang. Tipid nang umiti sa kanya si Scarlett. Bakasyon mo na nga pala, no? Hindi ko napanood ang performance mo pero nakikinig naman ako sa mga kanta mo. Balita ko, nagpapahinga ka bago simulan ng bago mong project. Oo, Ate Scarlett, sabi ni Sheena. Marami akong oras ngayon para makapagpahinga at mag-isip tungkol sa future. Gusto ko na rin kasi ng sarili kong recording company. Medyo malaking hakbang para sa career ko pero feel ko kaya ko naman. Kung may isang magandang bagay ang paglalayas ni Sheena, yon ay mas nakilala niya ang kanyang sarili. Mas naging malaya siyang gawin ang mga bagay na gusto niya at magpapasaya sa kanya. Ngayon, sikat na singer at song composer na siya. Pero habang tumatagal, hindi lang sarili niya ang gusto niyang pasikatin, kundi pati na rin ang ibang nangangarap na singer. Pakiramdam niya, mas magkakaroon ng kabuluhan ang lahat kung tutulong siya. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Scarlett. Ang ganda ng naisip mo, Sheena. Proud talaga ako sa'yo. Ang layo ng narating mo. Alam kong malaking bagay ito sa'yo, lalo na talagang pinaglaban mo ito kina mama at papa. Bahagyang napawi ang ngiti ni Sheena sa pagbanggit ng kanilang mga magulang. Ayaw niya na sanang mag-isip tungkol sa mga ito pero ang hirap lang pigilan. Kahit naging successful si Sheena sa larangan na yon, hindi pa rin magiging proud ang kanilang ina't ama sa kanya. Huminga siya ng malalim. Oo, alam ko naman ang mga gusto nila. Kung hindi ko to pinaglaban, baka sarili ko naman ang sinukuan ko. Hindi pa rin sila natutuwa sa pinili kong career. Pero natuto akong mag-focus sa kung ano ang nagpapasaya sa akin. Kaya okay ako ngayon ate, kahit na hindi nila tanggap ang tinatahak ko. Hinawakan ni Scarlett ang kanyang kamay. Sigurado akong darating din sila dyan kalaunan. Kailangan lang nila ng oras para makita kung gaano ka katagumpay ngayon. Nanlambot ang mga mata ni Sheena habang nakatingin sa kapatid. Sana nga ate, ikaw naman, kamusta ka sa medical field? Tumango naman ang kanyang kakambal. Okay lang naman kahit medyo nakakapagod. Madaling dumaloy ang kanilang pag-uusap. Ilang taon din silang hindi nagkita kaya talagang sinusulit na nila. Busy na rin naman kasi sila sa kanya-kanyang trabaho at mga buhay. Subalit maya-maya napansin ni Sheena ang pananahimik ni Scarlett. Para bang may gumugulo sa isipan nito. Ate Scarlett, ang tahimik mo, may problema ba? Hindi niya na napigilang itanong. Huminga ng malalim si Scarlett. Actually, may kailangan akong sabihin sa'yo. May favor sana akong hihingin. Malaking pabor. Kumunot ang noo ni Sheena. Oo naman. Ano ba yon? Saglit na nag-alinlangan si Scarlett bago nagsalita. Tungkol sa marriage arrangement na gusto sa akin ng mga magulang natin, Sheena. Kailangan ko ng tulong mo. Sobrang desperado na talaga ako rito. Tiningnan ni Sheena ang kanyang kakambal. Para bang hirap na ito. Bakas din ang pagod at stress sa mukha ni Scarlett. Bahagyang nadurog ang puso ni Sheena. Bakit ka naman nila pinipilit pagpakasal? Pati ba naman sa mapapangasawa mo, pakikialaman pa nila? May interes ka ba sa lalaking gustong ipakasal sa'yo?
Umiling si Scarlett at problemado ang mukha. Wala akong interes. Gusto talaga nila akong ipakasal doon kahit sinabi ko ng ayoko. At eto pa, gusto nilang tumira ako sa mansyon ng lalaking yon, base na rin sa hiling niya. Para bang habang fiancé niya ako, susubukan niya akong kilalanin at paano magiging setup namin kapag nasa isang bahay na. Napailing si Sheena. Grabe na sila. Nasa tamang edad ka na para magdesisyon, pero kontrol pa rin nilang buhay mo. Huminga ulit ng malalim si Scarlett. Okay lang naman sa akin yun, Sheena. Sanay na naman ako. Kaso ang hirap ngayon. May boyfriend na ako at hindi ko sinasabi sa mga magulang natin. Natatakot akong magalit sila. Matagal na kaming magkarelasyon at mahalaga siya sa akin. Mahal na mahal ko siya, Sheena. Kaya ayokong makasal sa gusto nila para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Sheena sa gulat. Ate Scarlett, wala akong ideya na may boyfriend ka. May contact naman tayo sa isa't isa pero hindi mo malang nabanggit sa akin. Kasi gusto ko lang talagang manatiling lihim ang sa aming dalawa para hindi na kumalat pa. Sabi ni Scarlett at may bahid ng frustration ng boses. Pero ngayon, umabot na sa punto na kailangan kong humingi ng tulong sa'yo. Ayokong matuloy ang kasal o kahit madelay man lang hanggang wala pa akong buong desisyon. Gulong-gulo ako. Hindi ko alam ang desisyon na dapat na gawin. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang kakambal. Tulong sa ano? Ano ang kailangan mong gawin ko? Hinawakan ni Scarlett ang kanyang kamay. Gusto kong magpanggap kabilang ako sa harap ng fiancé ko. Natawa si Sheena at hindi makapaniwala. Ate Scarlett, nagpapatawa ka ba? Siguradong mahahalata nila yon. Umiling si Scarlett. Hindi, magpaplano ako. Basta sikapin mo lang na hindi magpakita sa parents natin para hindi tayo mabuko. Habang papunta sa mansyon ng fiancé ko, magpalit na tayo. Isa pa, bulag si Logan, kaya hindi niya mahahalata na hindi ako ang kasama niya. Hindi pa rin niya naman ako masyadong kilala. Isang beses pa lang din naman kaming nagkita. Kumunot ang noo ni Sheena. Tila pamilyar sa kanya ang pangalan na Logan. Hindi niya lang talaga matandaan kung saan niya narinig. Bakas ang pagmamakaawa ni Scarlett sa kanya. Please, ngayon lang ako hihingi ng ganito sa'yo. Pagbigyan mo na ako. Gusto kong tapusin to pero hindi ko pwedeng suwayin ng mga magulang natin. Ayokong bigyan din sila ng gulo. Kailangan ko lang ayusin ang mga bagay-bagay sa amin ng boyfriend ko. At kung hindi kami maayos, saka ako babalik at pag-iisipan kung magpapakasal ba talaga ako kay Logan. Hindi niya gusto ang kanyang mga naririnig. Para bang plan B lang nito ang pagpapakasal kay Logan. Gusto nitong gumawa ng desisyon, pero gusto rin siguraduhin na sa bandang huli may mapupuntahan pa rin ang kanyang kakambal kung mag-feel ang isa. Gayunpaman, kahit ayaw niyang gawin, gagawin niya pa rin. Malaki ang utang na loob niya sa kanyang kakambal. Tila kay sama niya naman kung sa unang hiling nito, hindi niya na agad napagbigyan. Napalunok si Sheena. Wait, naguguluhan ako. Gusto mo magpanggap akong ikaw, tumira sa lugar kasamang lalaking hindi mo mahal? Ni hindi ko rin kilala yung sinasabi mong Logan? Tumayo si Scarlett. Alam kong parang baliw pero kung magagawa mo to para sa akin, magbibigay ka sa akin ng oras para maayos ang sitwasyon ko sa boyfriend ko at makabuo ng isang mas permanenteng solusyon. Tinitigan ni Sheena ang kapatid. Kaya kong magpanggap na ikaw pero hindi ba't panluloko ang gagawin natin? Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanilang totoo? Maging matapang ka kahit isang beses. Manindigan ka sa gusto mo. Napuno ng magkahalong desperasyon at guilt ang mga mata ni Scarlett. Hindi pwede, Sheena. May problema sa puso si Papa. Kung sasabihin ko sa kanila ngayon, maaaring masira ko ang lahat. Kailangan ko lang ng oras. Natatakot lang ako na baka kapag pumili agad ako tapos magkamali, pagsisisihan ko lang din. Kaya kailangan kita. Pinasadahan ni Sheena ang buhok. Malaking pabor yon. Lolokohin pa nilang mga tao. Ayaw niya pero hindi niya rin naman kayang tanggihan ang kanyang kakambal. Marahang tumango si Sheena. Okay, Ate Scarlett, gagawin ko. Magpapanggap akong ikaw. Pero pag-isipan natin to ng mabuti. Tumayo si Scarlett at niyakap siya. Salamat, Sheena. Alam kong malaki tong hinihiling ko sa'yo, kaya labis akong nagpapasalamat.
Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang hapunan, pinag-usapan pa nila ang kanilang mga dapat gawin. Alam ni Sheena na mahihirapan siya, subalit determinado siyang suportahan ang kanyang kakambal. Kaya natagpuan na lamang ni Sheena ang sarili sa harap ng mansyon ni Logan. Nang makapasok sa loob, sumalubong agad sa kanya ang mga picture frame. Ang sabi sa kanya ni Scarlett, pumanaw sa aksidente ang mga magulang at kapatid ni Logan. Ito lamang ang nakaligtas at ang isa nitong kapatid na babae na mumuno ngayon sa negosyo ng mga ito. Kaya lang, nang makita ni Sheena ang picture ni Logan, bumaha ang gulat sa kanyang dibdib. Nang mga oras na yon, alam niya na kung bakit pamilyar sa kanya ang pangalan nito. Iisa lang palang fiancé ni Scarlett at ang binatang nakilala niya noon sa party. Gwapo ka nung mga bata pa tayo, mas lalo na ngayon, hindi niya napigilang sabi habang pinagmamasdan ang picture ni Logan. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang makarinig ng mga hakbang. Ibinaling niya ang kanyang ulo. Nakita niya si Logan, may dalang stick at seryoso ang mukha. Logan? Hindi niya napigilang sabi. Kumunot ang noo nito. Scarlett, bakit ganyan ang boses mo? Nanlaki agad ang kanyang mga mata. Pakiramdam ni Sheena, nahalata agad nito. Bigla tuloy siyang kinabahan. Lumapit ito ng dahan-dahan para bang sanay na kahit walang nakikita. Bakit nag-ibang boses mo? Isang beses pa lang tayong nagkita pero matandain ako sa boses. Tumikhim siya at pilit na ginaya ang boses ni Scarlett. Paos lang ako ng panahon na yon. Bahagyang umaliwalas ang mukha ni Logan. Para bang may napagtanto ito. Tumikhim siyang muli. Hiling niya lamang na hindi siya mahalata ng binata. Magkaiba talaga ang paraan ng pananalita nila ni Scarlett. Mas malalim ang kay Sheena at parang magaspang pa nga. Kaya nga isa siya sa may unique na boses sa industriya. Samantalang kay Scarlett naman, mahinhin at buka pa lang ng bibig, malalaman na agad na matalinong tao. Kaya mukhang kailangan niya pang mag-effort. Mukhang malakas ang pakiramdam ni Logan, lalo na't bulag. Kailangan niyang galingan para hindi mabuko. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Logan sa kanya. Sumagot naman agad si Sheena. Malayo kaya itong mansyon sa Maynila? Common sense na lang ano? Umayos ng tayo si Logan. Hindi ko alam na pilosopo ka. Sabi sa akin ng mga magulang mo, demure, masunurin at palagi kang kalmado kausap. Napapikit si Sheena. Hindi pa siya nakakaisang oras sa mansyon, parang mahahalata na agad siya. Magkamukha sila ni Scarlett pero hindi naman sila pareho ng personality ng kakambal niya. Oh, ano naman, lahat naman ng tao may negative side. Hindi naman palaging demure, masunurin at palagi akong kalmado kausap. Minsan, bumubuga rin ako ng apoy. Dahilan na lamang ni Sheena. Tumaas ang isang kilay ni Logan. Hindi ba dapat magpa-impress ka sa akin? Fiancé mo ko. Napairap si Sheena. Ano bang inaasahan mo kapag mag-asawa na tayo? Ako yung palaging magpapa-impress? Naging seryoso ulit ang mukha nito. Bakit laging defensive ang tono mo? Humalukip-kip si Sheena. Bakit ka ba kasi ganyan magtanong? Tiningnan niyang mabuti si Logan. Parang mahihirapan talaga siyang magpanggap. Bulag man pero sobrang taas ng confidence. May oras si Logan ang hirap tapakan, kaya sigurado si Sheena na mahihirapan talaga siya bilang Scarlett. Napagod ka ba sa biyahe? Tanong ni Logan sa kanya. Tumango naman siya kahit hindi nito nakikita. Oo, gutom na nga ako. Kung ganon, ipapadala ko na nga sa mga kasambahay ang mga gamit mo sa kwarto. Ipapahatid ko na rin sa iyo ang mga pagkain mo at doon ka na kumain. Pero sa dinner, bababa ka para sabay tayong kumain. Sunod-sunod nitong sabi sa kanya. Habang nagsasalita si Logan, hindi niya napigilang tumitig. Hindi maikakailang gwapo naman talaga si Logan. Panga pa lang, parang nililok ng magaling na artist. Huwag mo akong titigan, Scarlett. Nanunuksong saad ni Logan sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Sheena at umiwas ng tingin. Excuse me, hindi kita tinitingnan no? Feeling mo naman, bakit? Nakita mo ba? Bulag ka naman eh. Nawala ang bahid ng panunukso sa mukha ni Logan. Naging seryoso itong muli at tinalikuran siya. Gusto niyang kutusan ng sarili.
Hindi man lang siya naging sensitive sa nararamdaman ng binata. Tinawagan ni Logan ang mga kasambahay. Dalhin niyo ang mga gamit ni Scarlett sa kwarto. Pakihatid na rin siya ron. Opo sir, sagot ng isang kasambahay. Huminga ng malalim si Sheena. Mukhang nabadtrip na yata si Logan. Sinundan na lamang ni Sheena ang kasambahay, hangad niyang masurvive niya ang ilang buwang pananatili doon. Sayang, crush pa man din kita dati kaso ang sungit mo na. Bubulong-bulong ni Sheena nang makapasok sa kwarto. Napalingon agad sa kanyang kasambahay. Ano po yun, ma'am? Umawang ang bibig niya. Wala, may naisip lang. Anyway, yung si Logan ba talagang masungit na? Umiling naman ito. Hindi po, Ma'am Scarlett. Bata pa po ako noon. Tapos dito rin po nagtrabaho si nanay. Sabi po ng nanay ko, mabait po si Sir Logan. Magiliw at malambing sa lahat kahit sa mga kasambahay. Nagbago lang daw po talagang ugali simula nang mabulag at pumanaw ang mga magulang pati na rin yung mga kapatid. Nakakaintinding tumango si Sheena. Mukhang kulang lang sa aruga si Logan. Kahit siya rin naman yata, kung ganun ang mangyayari at nawalan pa ng paningin, parang aasta rin siyang galit sa mundo. Noong nabulag po si Sir Logan, halos lahat po dito sa bahay sobrang lungkot din. Nung bago po, sobrang mainitin ang ulo ni Sir Logan. Parang lagi niya pong tinatapon yung pagkain niya. Hindi po siya sanay. Pero unti-unti na rin naman po siyang nasanay. Kaya kung mapapansin niyo po, kahit wala na siyang bantay, kaya niya na pong bumaba ng hagdan. Napansin rin yun ni Sheena. Wala rin kahit anong bagay sa bahay na maaring humarang sa daan. Mukhang kahit mga tao sa mansyon, nag-adjust para kay Logan. Mukha naman matatag ang binata kahit masungit na pagtsatsagaan na. Pero hindi niya pa rin naman alam kung ano ang tunay nitong ugali. Ma'am, wag po kayong magagalit ha, pero kaano-ano niyo po si Sheena Madrid? Kamukhang-kamukha niyo po kasi talaga siya, Ma'am Scarlett. Idol na idol ko po yun eh. Lahat po ng album niya pinipilit ko pong bilhin. Sabi sa kanya ng kasambahay. Nanlaki ang kanyang mga mata. May fan pala siya sa mansyon na yon. Hindi niya na alam kung papaanong palusot pa ang kanyang gagawin. Hindi talaga niya pwedeng ipakita ang tunay na siya. Siguradong may makakaalam kahit pagkanta, pipigilan muna ni Sheena. Kapatid ko si Sheena, kakambal ko siya. Pag-amin niya na lang. Suminghap ito at nagtatalon sa tuwa. Talaga po, ako po si Maylene. Hindi ko po alam pero sabi po ni Sheena sa interview niya, wala na siyang communication sa pamilya niya kasi itinakwil po siya at naglayas. Pero kung magkausap po kayo ulit, pahingi na lang po ako ng autograph at video greetings ha. Wow, kayo po pala yung kakambal niya. Grabe po no, sobrang magkamukha po talaga kayo. Tumango na lang si Sheena. Mahal niya ang kanyang mga fans pero ngayong nagpapanggap siya, hindi siya komportable. Kaya nang nagkaroon ng pagkakataon, pinaalis niya muna sa kwarto si Maylene. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Napapikit si Sheena. Wala pang isang araw pero stress na siya sa kanyang pagpapanggap bilang si Scarlett. At unang gabi pa lang, mukhang may masasapak na siya. Ano ginagawa mo dito? Manyak ka! Malakas na sigaw ni Sheena. Sino ba namang hindi magugulat? Naliligo na siya at walang kahit na anong saplot nang biglang pumasok si Logan. Wala na ring damit at mukhang maliligo na rin. Mabilis niyang tinakpan ng tuwalya ang kanyang katawan kahit may sabon pa. Ni hindi siya makatingin kay Logan. Bakit ka sumisigaw? Nakangising tanong ni Logan. Nagtatanong ka pa talaga? Paano hindi ako mapapasigaw kung bigla ka nalang pumapasok sa banyo? Kumuha si Sheena ng bathrobe at ibinato sa binata. Magbihis ka! Nakikita kong ano mo at huwag kang tumingin sa akin. Kapag nanilip ka, malilintikan ka talaga sa akin. Tumaas ang isang kilay nito at mas humakbang pa papalapit. Para namang masisilipan nga kita. Tama naman si Logan. Hindi naman nga siya masisilipan. Bulag ito kaya walang makikita sa kanyang katawan. Gayunpaman, naiilang pa rin siya. Yun pa rin ang kanyang pakiramdam. Nakabaling pa sa kanya ang mukha ni Logan na para bang talagang nakikita siya nito. Siguro, hindi ka naman talaga bulag. Nagpapanggap ka lang na bulag. Wala nang rasong, sabi ni Sheena. Bigla itong pumasok sa shower room, kaya mas napatili siya ng malakas. Binuksan nito ang shower at walang pakialam na binuksan yon. Medyo tinulak niya pa si Logan bago nagmamadaling lumabas ng banyo.
May mga bula pa siya sa katawan at sa buhok. Gigil na gigil si Sheena. Ano ba naman yung lalaking yun? Nakakainis. Ayoko na. Ate Scarlett, siguraduhin mo lang na ayusin mo ng desisyon mo. Hindi mo alam ang dinaranas ko dito. Scarlett! Malakas na sigaw ni Logan mula sa loob. Naiirita naman siyang napalingon sa pinto. Ano ba yon? Nasaan ang sabon? Tanong ng binata. Napairap naman si Sheena. Nandyan lang, hanapin mo. Pero patuloy pa rin ang pagrereklamo ni Logan. Hindi ako maghahanap ng ganito kung hindi binago ang pwesto. Kabisado ko lahat ng gamit sa bahay na to. Dumating ka lang kung ano-ano nang ginawa mo. Rule number 1, ibalik mo ang gamit sa dating lalagyan. Tuloy-tuloy pa sa mga pagsasabi ng rules si Logan, pumasok na ulit si Sheena sa banyo kahit naiinis na siya. Kaya lang hindi niya napansin ang sabon na nasa sahig. Namalaya niya na lang na nadulas na siya at iniinda ang sakit ng balakang. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Logan at lumabas na naman sa shower room. Pumikit agad si Sheena. Nadulas ako. Hindi na niya alam ang gagawin. Sinubukan niyang tumayo pero hindi niya kaya. Binalot muna ni Logan ang sarili ng tuwalya bago dahan-dahan lumapit sa kanya. Tatawag ako ng tulong. Saglit lang, sabi ni Logan sa kanya. Bilisan mo, kasalanan mo kasi to eh. Pinahana mo pa kasi sa akin yung sabon. Reklamo ni Sheena dito. Babae ang papapuntahin mo ah. May bula pa ako sa katawan, hindi pa ako nakakapagbanlaw. Huminga ito ng malalim at dahan-dahan siyang kinapa. Hinampas niya naman agad ang kamay nito. Ano bang ginagawa mo? Huwag kang malikot, baka may iba akong mahawakan. Dadalhin ka na sa bathtub para makapagbanlaw ka. Nang maayos ng pagkahawak ni Logan, maingat siya nitong binuhat. Tinapik ni Sheena ang dibdib nito. Oh, mahulog ako, ayusin mo. Hindi mo kita ang daan. Halatang naiinis na si Logan. Napakaingay! Nang makarating sa bathtub, maingat siya nitong ibinaba. Nagbanlaw naman agad si Sheena. Umalis saglit si Logan at narinig niyang may pinapasok itong lalaki. Mukhang assistant yata. Maya-maya ay pumasok na si Maylin sa banyo at tinulungan siyang magbihis. May nagbuhat din sa kanya papunta sa kama. Pinapahanda ko ng sasakyan, papunta tayo sa doktor nang matingnan yung balakang mo. Sabi ni Logan bagong ligo at hindi pa nakakapagsuklay. Napairap si Sheena. Kasalanan mo talaga to. Bakit ka ba pumasok sa banyo, ha? Dahil maliligo ako. Sagot ni Logan. Mas lalo lamang kumulo ang dugo ni Sheena. Doon ka sa kwarto mo maligo. Bakit kailangan pang sa kwarto ko? Napabuntong hininga ang binata at nagsuklay. Kwarto ko rin to. Dito ko pinadalang mga gamit mo kasi dito ka matutulog. Paano natin makikilalang isa't isa at masasanay kung magkahiwalay tayo? Malaki ang mansyon kaya palagi ka dapat nasa tabi ko. Dahil magiging mag-asawa naman tayo, dapat masanay ka sa mga gawain ko dito sa bahay. Lalo na't ganito ang kondisyon ko. Ipaghanda mo na rin ako ng damit. Bumaha ang inis sa dibdib ni Sheena. Di sana kasambahin na lang palang hinanap mo. Ngumisi naman si Logan. Kapag kasambahay, hanggang gawaing bahay. Kapag asawa, may mga magagawa kami sa kama. Binato ni Sheena ng una ng binata. Alam mo, ikaw, bulag ka pero ang mga kalokohan mo hindi mabago. Sinadya mo talagang pumasok sa banyo na nandun ako. Mahinang tumawa si Logan. Hindi ko kasalanang hindi ka nag-lock. Tuloy-tuloy lang ang pag-aaway nila. Tawa lang ng tawa si Logan kaya mas lalo siyang naiinis. Natigilan lang siya nang mapatingin kay Maylin. Nangingiti ito na parang kinikilig. Mas lalo lang tuloy siyang nairita. Nang makarating sa ospital, wala namang malalang nangyari sa kanyang balakang. Kailangan niya lang talagang ipahinga. May pasa din siya kaya yun na lang ang binigyang pansin. Mga ilang araw siyang nagpahinga pero hindi niya alam kung pahinga ba talaga ang ginawa niya. Kapag nasa kwarto kasi siya, nasa kwarto lang din talaga si Logan. Wala naman itong ginagawa para sa kanya kundi ang inisin siya. Madalas, kasambahay lang din ang umaasikaso. Pero kahit naiinis siya, alam niyang napapalapit na ang loob nila sa isa't isa. Lumipas ulit ang mga araw, muling naging maayos ang lakad niya. Malapit sa dagat ang mansyon kaya kahit papaano, na-e-enjoy niya rin. Nagsusulat na lang siya ng kanta para naman matanggal ang pagka-bored niya. Ano ba? Ayoko na, tama na. Reklamo ni Logan at inaalis ang kamay niya sa mukha nito. Hinarap ni Sheena ang mukha ni Logan sa kanya.
Teka lang, malapit nang matapos ang makeup mo. Huwag kang makulit, nagugulo yung eyeshadow mo. Napairap naman si Logan. Bakit nga ulit ako pumayag sa kalokohan mo? Mahina na lang tumawa si Sheena. Madaling araw na, pareho silang hindi makatulog. Gusto niya na sanang matulog pero kinukulit siya ni Logan. Sa sobrang inis niya, pinakita niyang nagtatampo talaga siya. Kaya sumunod ito sa gusto niya. Kaya yon at pinagtitripan niya ang mukha ni Logan. Ayan, okay na. Ang ganda-ganda mo pala kapag naging babae, Logan. Nakangiting sabi ni Sheena. Lagyan din kita ng hair clip sa buhok. Humiga si Logan sa kama. Ayoko na. Matutulog na ako. Ikaw lang naman ang makakakita eh. Pinagtatawanan mo na siguro ko. Mahina siyang tumawa at hinila si Logan para umupo ulit. Bilis na, ang KJ mo. Kukunan ko ng picture para kapag nakakakita ka na ulit, ipapakita ko sa'yo. Gagawin kong wallpaper ng cellphone ko. Napangiti naman si Logan habang nilalagyan niya ng hair clip. Hinihintay mong makakita ako ulit? Tiningnan niyang mukha nito. Oo naman, Logan. Napag-usapan nila yun ni Logan isang gabi. May donor na ito kaya malapit na rin ang operasyon. Halata naman din sa binata na gusto na talaga nitong makakita. Napangiti si Logan. Ikaw ang gusto kong una kong makita kapag bumalik ng paningin ko, Scarlett. Natigilan si Sheena. Hindi na mangyayari ang gusto ng binata. Sa oras na yon, magpapalit na silang muli ni Scarlett. Naiisip niya palang parang dinudurog na ang kanyang puso. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Tahimik niyang pinunasan yon. Nasasaktan si Sheena at alam niyang hindi pwede yon. Nahuhulog na siya kay Logan pero hindi rin pwede dahil hindi naman siya si Scarlett. Kinuhaan niya ng picture ang binata. Nakangiti si Logan sa kanya habang panay naman ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sige na, linisin ko ng mukha mo. Garal-galang boses na sabi ni Sheena. Pagkatapos nila nakatulog na rin naman si Logan habang nakayakap sa kanya. Pero siya, umiiyak lang hanggang umaga. Sa ilang buwan nilang magkasama, hindi niya napigilang umusbong na ang pag-ibig para dito. At dahil alam ni Sheena na puro kasinungalingan ang lahat ng yon, wala siyang karapatan para ipagpatuloy pa yon. Alam niyo po, Ma'am Scarlett, masaya po kung dumating kayo dito sa mansyon. Nakangiting sabi ni Maylene pagkaabot ng juice sa kanya. Tumaas ang mga kilay ni Sheena. Dahil ba kakambal ako ng idol mo? Mahinang tumawa ang kasambahay. Bonus na po yun. Masaya po kami kasi nakikita na po namin ulit na masaya si Sir Logan. Ngayon lang po ulit namin siya narinig na tumawa. Nagsimula po yun nang dumating kayo. Huminga siya ng malalim. Habang tumatagal, mas inuusig siya ng kanyang konsensya. Hindi niya na kayang magpanggap pa. Hindi niya na kayang biguin si Logan. Sa operasyon ko, pwede kayang nandun ka, Scarlett? Tanong sa kanya ng binata. Naka-confine na ito sa ospital. Hinihintay na lang talaga nila ang araw ng operasyon. Pero ibang araw na yon para kay Sheena. Yun din kasi ang araw na makikipagpalit na siya kay Scarlett. Hinaplos ni Sheena ang buhok nito. Ano ka ba naman? Hindi pwede, Logan. Kaya mo yan. Napangiti ang binata at naglalambing na dumantay sa balikat niya. Gusto kong hawak ang kamay mo, pero kung hindi pwede, sige. Kaya lang, sa unang pagmulat ng mga mata ko, gusto ko nasa tabi kita. Mukha mo ang una kong gustong makita. Mas lalo lamang siyang nalulungkot. Hinaplos ni Sheena ang mukha nito. Siguradong mamimiss niya ang mukha na yon. Kapag nagpalit na sila ni Scarlett, babalik na siya sa dati niyang buhay. Pinatakan niya si Logan ng halik sa mga labi. Napangiti naman agad ang binata at mas niyakap siya. Pilit niyang pinipigilan ang mga luhang tumutulo mula sa kanya. Nang pauwi na siya sa mansyon, naghintay na lang siya ng text ni Scarlett. Kaunting oras na lang magpapalit na sila. Nang makatanggap siya ng text, umalis na rin naman siya. Papunta pa lang si Sheena sa meeting place nila. Nakita niya na agad ang kanilang ina. Kasama nito si Scarlett na bakas ang takot at namumugto ang mga mata. Mukhang nahuli sila. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha niya. Anong kalokohan to? Wala ka na talagang ginawang tama. Palagi ka nalang problema. Hinawakan agad ni Scarlett ang mga kamay ng kanilang ina. Mama, tama na po. Ako pong nagplano ng lahat. Please, wag niyo na pong idamay si Sheena.
Pero patuloy pa rin sa paninisi sa kanya ang kanyang ina. Hindi ba't naglayas ka na? Bakit babalik ka sa buhay namin at guguluhin mo si Scarlett? Kung patapon ang buhay mo, wag mong idamay ang kapatid mo. Mama, sabi na ngang tama na eh. Hindi na napigilang sumigaw ni Scarlett. Huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Sheena. Anak niyo rin naman po siya ni Papa. Kakambal ko rin po siya. Mas bumaha ang galit sa mukha ng kanilang ina. At ano, hahayaan kong mapalapit siya kay Logan sa lalaking fiancé mo na? Diamante na yon. Mas magandang buhay mo dahil mayaman si Logan. Tapos mas pipiliin mo ang boyfriend mong nurse at hindi man lang mataasan ng sahod. Naghihirap na tayo, Scarlett, at si Logan lang ang makakatulong sa nalulugi nating negosyo. Kung hindi ko pa nalaman ang kalokohan mo, hindi ko pa malalamang si Sheena palang kasama ni Logan sa mansyon. Wala na talagang ibang inisip ang mga magulang nila ni Scarlett kundi ang kasakiman. Mataas ang expectations sa kanilang dalawa dahil alam ng mga magulang nila na makikinabang din ang mga ito. Siya lang talagang hindi nagpasakop. May sarili siyang desisyon at hanggang huli, paninindigan niyang tama iyon. Napailing si Sheena habang namumuo ang mga luha sa mga mata niya. Huwag mo na akong ipagtanggol, Ate Scarlett. Kahit ano naman ang gawin kong maganda sa buhay ko, basta hindi nila ako gusto, basura pa rin ako sa kanila. Lumingon si Sheena sa kanilang ina. Oo, Mama. Baka nga tama ka. Baka nga patapon ako. Baka nga walang kwentang buhay ko. Pero para sa akin, para sa mga tao na mas nakakakita ng halaga ko, may silbi ako sa buhay, Mama. Hindi nila ako kailangang pilitin sa mga bagay na hindi ko naman gusto. Tiningnan ni Sheena kung may konsensya pa ba ang kanyang ina. Pero wala man lang siyang nakita. Puro inis at galit lang talaga na para bang hindi ito ang nagluwal sa kanya. Napatingin siya kay Scarlett. Sana matuto ka ng ipaglaban kung anong gusto mo. Mga magulang natin sila. Oo, tungkulin nating sumunod pero kapag sobra na, hindi na tama. Ate Scarlett, hindi tayo mga puppet na pwede nilang kontrolin habang buhay. Kailangan din nilang matuto na ma-realize nila na mali ang ginagawa nila sa atin. Pagkatapos niyang sabihin yon, naglakad na siya paalis. Hinabol naman siya ni Scarlett at mahigpit na niyakap. Sheena, sorry. Umiiyak na sabi nito sa kanya. Sorry talaga. Huminga siya ng malalim. Ayos lang, naiintindihan ko. Basta alagaan mo na lang si Logan para sa akin. Hindi siya mahirap mahalin. Kaya mahalin mo siya ng tama. Nang talikuran ni Sheena ang kanyang kakambal, hindi na siya lumingon pa. Sumakay na siya sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaandar yon. Babalik na siya sa dating buhay. Siya na ulit si Sheena. Hindi niya na muling makikita pa si Logan. Pero nang magsimula na namang tumulo ang kanyang mga luha, nakita niya na naman ang sarili niyang humihiling na sana siya na lang talaga si Scarlett. Para hindi niya kailangang umalis, para hindi niya na kailangang iwan si Logan. Samantala, katatapos lang ng operasyon ni Logan, wala na siyang ibang maisip kundi ang pag-asang makakita muli. Matagal na panahon na siyang bulag pero wala siyang ganang magpa-opera. Pero nang dumating sa buhay niya si Sheena at inakala niyang si Scarlett, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Tatanggalin na natin to kapag iminulat mo ang mga mata mo, dahan-dahan lang ha, bilin sa kanya ng doktor. Pero hindi yun inintindi ni Logan. Nasaan si Scarlett? Narinig niya ang boses ng isang babae at hinawakan ang kanyang kamay. Nandito ako, Logan. Naninibago si Logan, parang may nagbago kay Scarlett at hindi niya maintindihan kung ano. Para bang bumalik ito sa malamig at malayong Scarlett nung una itong kilala sa kanya bilang fiancé. Gayunpaman, binaliwala niya yon. Nang muli siyang nakakita, unang nakita niya agad ang mukha ni Scarlett, pero wala siyang maramdamang kahit ano at hindi niya alam kung bakit. Logan, ayos ka lang ba? Talong sa kanya ng kanyang kapatid. Tiningnan niyang mabuti si Scarlett. Namumugto ang mga mata mo. Ayos ka lang ba? Suminghap si Scarlett at umiwas ng tingin. Hinawakan naman ng ina nito ang dalaga. Tumingin ito sa kanya, sabay ngiti. Oo, Logan, okay lang si Scarlett. Naiiyak lang siya sa tuwa dahil nakakakita ka na ulit. Sabi pa ng nanay ni Scarlett. Saka excited siya sa kasal ninyo, kaya magpagaling ka pa, Logan, para naman maasikaso na agad ang kasal ninyo.
Huminga siya ng malalim, baka talagang naninibago lang siya. Yun din naman ang unang beses na nakita niya si Scarlett magmula nang mabulag siya. Bago pa siya mabulag, kilala niya na talaga si Scarlett. Ito ang nakilala niya sa party noon na nagpakilalang anak ng kasambahay. Unang interaction pa lang nila, attracted na agad siya. Pero dahil sa aksidente, hindi na siya nagkaroon ng oras na kilalanin pa ang dalaga. Kaya nang mabigyan ng pagkakataong maging fiancé niya si Scarlett, hindi niya na pinalagpas pa. Pero ang hindi alam ni Logan, si Scarlett lamang ang ipinakilala sa kanya at iniharap ng mga magulang nito. Si Sheena ang babaeng matagal niya nang gusto bago pa ang aksidente. Si Sheena ang dalagang nakasama niya sa mansyon noong bulag pa siya at wala man lang siyang ideya sa lahat ng yon. Anak, mas maganda tong design na to. Ito na lang ang piliin mo, Scarlett. Mungkahi ng ina ng dalaga. Nasa mansyon ang mga magulang ni Scarlett. Hinayaan niya na lamang para may katulong sila sa preparation sa kasal. Kaya lang, hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin siya mapakali. Parang may kulang sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay parang may mali sa lahat ng nangyayari. Pumunta muna si Logan sa kusina. Natigilan lang siya nang marinig ang audio sa cellphone ni Maylene. Iyak ito ng iyak habang nanonood. Naiiyak ako, manang. Hindi ako makaka-attend sa concert ni Sheena. Tingnan niyo nga po, oh. Nanonood na lang ako sa mga video niya dito. Naiiyak na sabi ni Maylene. Pero hindi yon ang nakapukaw ng atensyon ni Logan. Unti-unti siyang lumapit sa mga ito. Tiningnan niya ang cellphone ni Maylene. Mas naging malinaw sa kanya ang boses ng isang babaeng kumakanta. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Logan. Pamilyar sa kanya ang boses na yon. Minsan niya nang narinig kumanta si Sheena na inakala niyang si Scarlett. Mahina lang pero naririnig niya kapag matutulog na silang magkatabi. Sino si Sheena? Tanong ni Logan kay Maylene. Ay sir, kayo po pala. Pinatay nito ang music. Idol ko po sa pagkanta si Miss Sheena. Kakambal po ni Ma'am Scarlett. Kumunot ang kanyang noo. Ano? May kakambal si Scarlett? Bumahan naman ang pagtataka sa mukha ni Maylene. Po? Hindi niyo po alam na may kakambal si Ma'am Scarlett? Meron po. Magkamukha nga po sila eh. Sikat din po na singer at song composer si Miss Sheena Madrid. Kumuyom ang kanyang kamao. Bumalik siya sa living room. Tiningnan niyang mabuti si Scarlett na halatang naiilang sa sinasabi ng nanay nito. Kinuha ni Logan ang kanyang bulsa. Hinanap niya sa social media si Sheena Madrid. At tama nga si Maylene, kamukha talaga ni Scarlett si Sheena. Nang nag-scroll pa siya ng mga larawan, natigilan siya sa isang picture ni Sheena. Nakita niyang isang pamilyar na hair clip sa buhok nito. Mayroon siyang ganoon, binigay ng akala niyang si Scarlett. Humigpit ang hawak ni Logan sa kanyang cellphone. Umusbong ang galit sa kanya. Ibinagsak niya ang cellphone at pabalang na hinila si Scarlett. Sino ka? Gigil niyang tanong dito. Nanlaki ang mga mata ni Scarlett. Logan. Napatayo ang mga magulang ni Scarlett. Tiningnan niya ang mga ito. Ni wala man lang nagsabi sa kanya na may kakambal pala si Scarlett. At kung sa hinuha niya, mukhang hindi naman talaga dapat si Scarlett ang dapat na maging fiancé niya. Iho, anong problema? Bakit? Tanong ng ina ni Scarlett na natataranta sa nangyayari. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na may kakambal si Scarlett? Mariing tanong ni Logan. Bakas ang takot sa mukha ni Scarlett. Logan, may kakambal ako. Si Sheena. Naiilang na tumawa ang ina ni Scarlett. Logan, huminahon ka. Wala namang halagang kakambal ni Scarlett. Hindi na siya kinikilala ng pamilya namin. Napatingin siyang muli sa mga magulang ni Scarlett. Kung talagang niloko siya ng mga ito, hindi niya palalampasin iyon. Marunong ka bang maggitara? Tanong ni Logan kay Scarlett. Umiling agad ang dalaga. Si Sheena ang marunong. Parang may mahigpit na humawak sa kanyang puso. Ikaw bang nakausap ko sa party nung gabing yon malapit sa pool ninyo? Hindi nito maintindihan ang sinasabi niya. Ha? Hindi ko alam, Logan. Bakas na ang takot sa mga magulang ni Scarlett. Ikaw yun, anak. Hindi mo na ba natatandaan, ha? Kumunot ang noon ni Scarlett. Ma, ano po bang sinasabi nyo? Hindi po ako yun.
Nang pinakilala niyo po sa akin si Logan para maging fiancé ko, doon ko lang po siya nakilala. Mapaklang tumawa si Logan. Sinungaling na pamilya ang nasa harap niya. Pero hindi niya rin masisisi si Scarlett. Wala itong ideya sa pagmamanipulang ginawa ng mga magulang nito. Noong bulag pa ako, sino ang kasama ko rito sa mansyon? Si Sheena ba, Scarlett? Tanong niya rito. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Scarlett. Oo, si Sheena nga. Anak, ano bang sinasabi mo? Bawiin mo yan! Desperadong sigaw ng ama nito. Umiling si Scarlett at hindi makatingin sa kanya. Sorry, alam kong maling lokohin ka pero ako ang ugat ng lahat ng to. Huwag kang magalit kay Sheena. Pinagbigyan niya lang ako sa hiling ko. Siya ang pinapunta ko dito kasi sumama ako sa totoo kong boyfriend. Gusto kong ayusin ang relasyon namin. Sorry, Logan. Napailing siya. Nabigyang linaw na ang lahat sa kanya. Alam ng mga itong bulag siya kaya sinamantala ng mga magulang ni Scarlett at Sheena ang pagkakataon. Wala nang matutuloy na kasal. Mariing sabi ni Logan. Bumaha ang gulat sa mukha ng nanay ni Scarlett. Ha? Hindi pwede. Ikakasal kayo. Naghahanda na nga tayo. Pero hindi nagpadala si Logan. Alam niyo sa mga sarili niyong hindi siyang babaeng hinahanap ko una pa lang. Akala niyo ba magagawa niyo akong lokohin? Kung hindi pa napilitang magsinungaling si Scarlett at utusang magpanggap si Sheena, hindi ko pa malalaman ang panloloko niyo sa akin. Pinagkaisahan niyo ang talagang babaeng minamahal ko. Oo, magkamukha sila ni Scarlett pero mas nakikilala ng puso ko si Sheena. Kaya wag niyo nang asahang may matutuloy pang kasal. Umalis na kayo. Ayoko nang makitang muli kayo dito na tutungtong sa pamamahay ko. Wala nang nagawa ang mga ito kundi ang umalis. Galit na galit si Logan. Sobrang frustration ang kanyang nararamdaman. Naloko siya sa sarili niyang pamamahay. Gayunpaman kahit may nararamdaman siyang galit, mas nangibabaw pa rin ang pag-ibig. Simula nang maaksidente si Logan, kasama ang buo niyang pamilya, nalaman niyang maikli lang talaga ang buhay. Kaya hindi niya nasasayangin at gagamitin niya para makasama ang totoo na kanyang minamahal. Maylin! Malakas niyang tawag. Tumakbo naman agad papunta sa kanya si Maylin. Bakit po, Sir Logan? Kailan ang concert ni Sheena? Tanong niya rito. Sumagot naman ang dalaga. Next month po, sir, pero yung opening po sa pag-avail ng ticket, next week na po. Pupunta siya sa concert, makikipag-unahan siya. Gusto niya, siya lang ang makabili lahat ng VIP tickets. Gagamitin niya lahat ng koneksyon niya, makita lang muli si Sheena. Kaya nang dumating ang araw na yon, parang hari siyang nakaupo sa VIP seat. Siya lang ang nasa VIP section kasama si Maylin. Hindi pa nga lumalabas si Sheena, naiiyak na ito ng sobra. Fan na fan ka talaga ni Sheena? Tanong niya kay Maylin. Tumango agad ang dalaga. Opo, Sir Logan, sobrang na-inspire po kasi ako sa kwento ng buhay niya. Lagi pong ayaw ng mga magulang niyang pagkanta pero pinaglaban niya at naging singer siya. Bukod po doon, magaganda po talaga lahat ng compose niyang kanta. Lahat may kwento, lahat may emotions po. Kaya hindi na rin po ako magtataka kung marami siyang fans at mas minamahal ng mga tao. Napangiti si Logan, parang mas lalo niyang minamahal si Sheena. Kung pahihintulutan ng dalaga na maging bahagi siya ng buhay nito, hindi niya ito pipigilan sa pagkanta. Susuportahan niya si Sheena sa mga gusto nitong gawin. Ipaparamdam ni Logan ang pamilya na hindi na iparamdam ng mga magulang nito. Maya-maya ay lumabas na si Sheena. Malakas na sumisigaw ang mga tao. Lumakas ang tibok ng puso ni Logan nang makita ito sa entablado. Matamis ang ngiti nito at halatang gustong-gusto ang ginagawa. Nang magtama ang tingin nila, bahagya itong natigilan. Huminga ng malalim si Logan. Tumindig ang mga balahibo niya sa labis na antisipasyon. Gusto niya nang matapos ang concert at mapuntahan sa backstage si Sheena. Kaya nang matapos ang concert, nagmamadali silang pumunta ni Maylin. Sila lang dalawa ang may pass, kaya sila lang din ang pinapasok. Nang makapasok sila, hinayaan na muna niya si Maylin na mag-fangirl. Lahat ng album pinapirmahan nito kay Sheena. Maya-maya ay sila na lang dalawa ang naiwan sa silid. Pinilit ni Sheena ngumiti kahit halata ang pagkailang. Hi, nasaan ang ipapa-autograph mo? Mas lalo siyang lumapit kay Sheena. Marriage contract sana.
Nanlaki ang mga mata nito. Ha? Napangiti si Logan. Miss na miss kita, Sheena. Bakit ka umalis sa mansyon natin? Bumagsak na ang mga luha ni Sheena. Alam mo na? Sorry, Logan. Hinila niya ang dalaga at mahigpit na niyakap. Tatanggapin ko lang ang sorry mo kung pakakasalan mo ako. Simula ng araw na yon, naging sila na ni Sheena. Hindi na rin niya pinatagal ang proseso sa kasal nila. Magiging busy rin talaga kasi ang dalaga sa recording company na gusto nitong itayo. Gusto rin naman ni Sheena na simple at malapit na kaibigan at pamilya lang ang pumunta. Hindi ba talaga sila pupunta, Ate Scarlett? Narinig niyang tanong ng asawa niya ng si Sheena. Umiling si Scarlett. Matigas pa rin sila, Sheena, kahit sa akin galit din sila. Pero hinihiling ko na sana maging maayos tayo ulit. Inakbayan ni Logan si Sheena. Tiningnan niya si Scarlett kasama ang boyfriend nito. Halatang masaya ang kakambal ng kanyang asawa kumpara sa huling nakita niya ito. Tuluyang nalugi at nabaon sa utang ang mga magulang ni na Scarlett at Sheena. Gayunpaman, hindi pa rin matitiis ng kambal ang mga ito. Kahit balibalik na rin man ang mundo, ang mga magulang pa rin ni na Sheena at Scarlett. Kahit balibalik na rin man ang mundo, mga magulang pa rin ni na Sheena at Scarlett ang dalawa. Talaga? Ginawa mo para sa akin ang kantang yon? Parinig nga ako? Nakangiting sabi ni Logan. Kumanta naman si Sheena para sa kanya. Sumandal ito sa kanyang dibdib at sabay nilang dinama ang hangin sa dalampasigan. Mas lalo siyang napangiti. Mag-asawa na sila pero nandun pa rin talaga ang kilig. Lalo na kapag nalaman ni Logan na gumagawa ng kanta para sa kanya si Sheena. Marami ang nangyari. Pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, alam ni Logan na deserve nila ni Sheena ang lahat ng yon. Pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, alam ni Logan na deserve nila ni Sheena ang lahat ng yon. Karapat-dapat sila para sa tahimik, payapa, puno ng pag-ibig at masayang buhay kasama ang isa't isa. Maraming nawala kay Logan pero nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos dahil ibinigay sa kanya ang isang katulad ni Sheena. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat anak ay may karapatang maramdaman ang pantay na pagmamahal at respeto mula sa mga magulang. Kaya huwag sanang magkaroon ng favoritism dahil hidwaan at sakit lamang ang dulot nito sa atin. Tandaan din natin na mas pinipigilan nating umusbong ang ating mga anak kung sobra ang pagkontrol natin sa kanila. Matuto pa rin tayo na magtiwala sa kakayahan ng ating mga anak na gumawa ng kanilang sariling desisyon. At kung sila ay magkamali, ang tangi lang nating magagawa ay ang umalalay at bigyan sila ng pinakamagandang payo na maibibigay natin bilang kanilang mga magulang. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.